3 araw ko nang hindi nakakasama si Ana. I've been texting her for almost a half hour today, but I can't receive any reply from her. I tried to call her, but she didn't pick her phone up. I'm so deadly worried. That's it. I am freaking busy in our practice for the competition tomorrow. I work hard and I effort too much for this. I hope my plan goes well. I need to visit her. Darn this practice. I don't need it anymore. Kahit tulog ako, magagawa ko yung performance ko para bukas. Hoy, saan ka pupunta? Hinabol ako ni Ben. Kay Ana, mamaya na lang. Sabi ko sa kanya. Sumakay na ako sa elevator. Pagkabukas ng elevator, bumungad sa akin si Bea na humahagulgol ng iyak. I frowned. What the hell she's doing here? When she saw me, she immediately ran towards me and she freaking hugged me. Bon? Humikbi siya habang nakayakap ng mahigpit sa akin. What is wrong? Kinalas ko ang pagkakayakap niya sa akin. Tiningnan ko siya. Napansin ko na may bandage siya sa right eyebrow. Talk to me, Bea. Who did this to you? I asked her. That makes her cry a lot. Ana! Anastasia! Open this freaking door! I shouted outside of her room. I can't control any temper. Pagkatapos namin mag-usap ni Bea, ay agad akong pumunta kay Ana. I want to talk to her. Manong told me that she never go downstairs. Seriously? Ana! Muli akong kumatok sa pinto niya, na halos gibain ko na. Kahit anong sigaw at katuko dito sa labas ng silid niya, ay wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Is she hiding on me? Pinihit ko ang doorknob. Kainis, hindi nakalakang pinto. Matindi rin naman ang babaeng to. Ano bang ginawa niya at hindi niya ako mapagbuksan ng pinto? Mas lalong uminit ang ulo ko nang makapasok ako sa loob. Natagpuan ko siya na nakahiga sa kama, habang nakabalot ang katawan niya ng kumot. Gising siya, ngunit hindi niya man lang magawang sumagot. O di kaya pagbuksan ako ng pinto. Sinara ko ang pinto at sumandal doon. Ngumiti siya nang makita ako. I looked at her very serious, and I didn't avoid my eyes on her face. Why did you hurt Bea? Are you freaking out of your mind? To hurt innocent people? Ana, what the hell is your problem? I've been calling you, but you didn't bother to pick up your freaking phone. Are you hiding on me? Because of what you've done to Bea? I shouted on her. Her smile faded away. Sadness flashed on her eyes. Yan bang pinunta mo rito? Noong una gusto ko siyang makita dahil 3 araw na kaming hindi nagkikita. Pero dahil sa nakasalubong ko si Bea at narinig ko ang mga pinagsasabi nito, ay hindi na maiwasang makaramdam ng galit at nais ko siyang harapin upang marinig ang dahilan niya kung bakit niya ginawa yun kay Bea. What do you think, Ana? Nakatingin siya sa akin ng seryoso habang malamlam ang kanyang mga mata. Malayo man ako sa kanya ngunit kitang-kita ko na may mga namuong luha sa kanyang mga mata. Bakit siya namumula? Kung yun lang ang pinunta mo rito, sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Pinahid niya ang luha na pumatak sa kanyang pisngi. Umalis ka na muna. Pakiusap niya. I want to comfort her because I hate seeing her crying. But I didn't let her notice that I feel hurt seeing her cry. I maintained my cold expression while staring at her. Alam mo na kasalanan mo kaya iniiwasan mo. Umayos ka nga, Ana. Kung ayaw mo magkagalit tayong dalawa, ngayon pa lang, humingi ka na ng tawad kay Bea. Sino ba ang asawa mo sa aming dalawa? Ang alam ko kasi, ako. Pero bakit nasa side ka niya? She shouted back, but she looked so weak. She leaned on the headboard. Huwag mong ginagamit sa akin ang bagay na yan, Anastasia. Dahil alam natin pareho nakasal tayo sa papel. Huwag mong susubukan na saktan siya ulit. Dahil ako na mismo makakalaban mo. Pinagbabantaan mo ba ako dahil sa kanya? Okay, para matigil ka dyan. Upang makaalis ka na rin dito. At para na rin sa ikatatahimik mo. Magsasorry ako sa kanya. Kung yan ang gusto mo, huwag ka nang babalik dito para sa bagay na yan. Huwag kang mag-alala. Kahit sa mismong harapan mo pa, gagawin ko. Umalis ka na. Nasabi mo na naman yung sadya mo sa akin. Pwede ka nang umalis. About dun sa calls mo. Sorry na kung hindi ko nasasagot. Huwag ka nang tumawag para wala na rin problema.
wag ka nang magkakamali na puntahan pa ako dito. Sige na, umalis ka na. Wala ka nang ibang sasabihin. Wag ka nang babalik rito. Please lang. She said while sobbing. She's looking straightly into my eyes while saying those painful words. This freaking pain. Ana, I call her. I can't take it anymore. I don't wanna see her like this. I wanna hug and apologize to her. But I can't move where I'm standing at. May sasabihin ka pa ba? She asked full of authority. Umiling ako. Lumabas ka na, please lang. Pakiusap niya. Muli siyang nahiga sa kama. Sa ngayon ay likod niya na ang kaharap ko. Nakatitig ako sa kanya at hindi ko magawang alisin ang mata ko sa kanya. I'm sorry, wife. Ilang saglit ko pa siyang tinitigan bago ako tuluyang umalis. Nang ramdam ko na wala na siyang balak pang harapin at kausapin ako. Kaagad kong nilisan ang mansyon nila na mabigat ang loob ko dahil sa masama ang loob niya sa akin. Hindi ako nagpakita sa mayordoma niya. Dumiretso na ako sa labas at sumakay na ako sa sasakyan ko. Babalik ako sa kondo ko. Paniguradong nandun pa si Bea. Hindi maalis sa isip kong mukha ni Ana na umiiyak. Hindi ako galit sa kanya. Ang ikinakagalit ko ay ang ginawa niya kay Bea. Oo, hindi ko akalain na kaya niyang manakit ng tao. I know she's a very kind woman, I know. I shouted because I feel disappointed. Hindi naman porket asawa ko siya na ang kakampihan ko. Flashback. Tama na. Sabihin mo kung sino may gawa niyan sa'yo. Pikon kong tanong kay Bea. Paulit-ulit na ako dito. Wala pa rin akong natatanggap na sagot. Hindi ka maniniwala. Bea, spell it out. I shouted. Bon, I feel dizzy. Napahawak siya sa balikat ko at bumalatay sa mukha niya ang kirot. Inalalayan ko siya. Let's get inside on my condo. Pinindot kong elevator papunta sa unit ko. Inalalayan ko siya hanggang nakapasok ng condo ko. Dude, akala ko, hey, Bea, what happened to you? Tinabihan siya ni Ben sa sopa. Anong nangyari? Baling sa akin ni Ben. I shrugged. Kahapon, nang uwian kahapon ng hapon nang biglang may tumisod sa akin at nauntog ako sa wall. Umiiyak siya. Sino naman ang gagawa nun ay sinasamba naman siya sa campus. Nung tiningnan ko kung sino, it's Isabella. Hindi ko akalain na gagawin niya to sa akin. Akala ko mabait siya. Akala ko lang pala, isa siyang bully. Ano? What? Fake news. Sabay-sabay na sagot ng apat. Wala akong masabi. Oo, nagulat ako pero bakit naman niya yun gagawin? Sabi ko na hindi kayo maniniwala pero yun ang totoo. Sabi niya pa nga sa akin, layuan kita, Bon. Kung hindi lang daw itong gagawin niya sa akin. Hindi lang daw itong kayang gawin ng isang babaeng nagsiselos. Humagulgol siya. Os, hindi naman ka panipaniwala. Sabi ni Vic at bumalik na sa music room. Why the heck he's so freaking serious? Totoo ba yan? I mean, hindi ko pa nakikita na nagselo si Sab, pero hindi niya rin yan magagawa. Ani ni Ben, at tumingin sa akin. Belle is not bitch type of girl. Kung nagsiselo siya, hindi siya nananakit. Sa katunayan, umiiwas lang siya. Hindi rin siya war freak to the point na takot siya sa away. I'm not convinced that she might do that to you. Cold na sabi ni Ben. Make sure that she's the one who really did that to you. Because if not, I am the one who will give you that fucking verse. I glared at her. Flashback end. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa nang mag-vibrate ito. Kumunot ang noo ko. Unknown number? Wala akong natatandaan na binigyan ng number ko para tumawag ito sa akin nang hindi nakasave sa contact list ko. I answered the call. Hello? Who's this? Tanong ko sa kabilang linya. Bon, iho. Sus Mariosep, mabuti sinagot mo ang tawag ko. Nasaan ka ba? Wala ka bang ginagawa ngayon? Natataranta niyang sabi. Manang, napatawag po kayo. Magalang kong tanong dito. Pwede ka bang bumili ng gamot? Hindi ko napansin na ubos na ang gamot dito sa bahay. Expired na rin ang iba.
Wala kasi ang driver rito para mautusan ko na bumili. Hinatid kasi ang mga kapatid sa tita ng mga ito. Anong gamot? Sinong iinom? I asked. Gamot para sa lagnat, iho. Paracetamol. Si Ana kasi inaapoy ng lagnat. Ngayon ko lang napansin ang dinalahan ko ng almusal sa kwarto. Kaya ba siya namumula kanina at parang hinang-hina? Bibili po ako. Babalik ako dyan. Bakit siya nilalagnat? I worriedly asked. Kagabi kasi umuwi siya ng basang-basa at umiiyak. Hindi siya nasundo ng driver kasi na-maintenance ang sasakyan. Ewan ko ba kung anong nangyari. Dapat alam mo yun dahil kayong magkasama sa loob ng paaralan. Buisit. Sandali lang po, babalik na ako dyan. Salamat, iho. Bantayan niyo po siya, pakialagaan na rin po habang wala pa ako. I said and I end up the call. Dali-dali kong inikot ang sasakyan ko at bumili ako ng gamot sa pharmacy na dinaanan ko kanina. Kaagad akong nakabalik sa sasakyan nang makabili ako ng gamot. Pinagtabuyan niya ako kanina imbes na sabihin niyang alagaan ko siya. Hindi niya sinabi sa akin na may sakit siya dahil imbes na batiin ko siya kanina, sinigawan ko na siya kaagad. Tama ang mga pinsan ko. They are very sure that Ana is a very nice girl. They are confident that she can do it to Bea. I am just the stupid who confront her in a wrong way. I must blame myself. I drive so fast towards her house. Mabilis akong nakarating at dali-dali kong kinatok ang main door na kaagad namang binuksan ni Manang. Mabuti naman at nandito ka na. Si Ana po. Nasa kwarto niya, natutulog. Pinakain ko na siya. Nasaan na ang gamot? Nandito po. Itinaas ko ang hawak ko. Akin at papainumin ko na siya ng gamot. Ako na po. Wala ka bang gagawin? Nagtatakang tanong nito. Kung sa gagawin meron, madami. Pero uunahin ko si Ana. Wala po. Kung ganun, samahan mo muna siya rito. Bibili lang ako ng grocery kung ayos lang sa'yo. Naka-day off kasi ang mga kasambahay. Oo naman po, ako nang bahala sa kanya. Ipainom mo na lang sa kanya ang gamot pag nagising na siya. Opo. O siya, aalis na ako. Babalik rin ako kaagad para magawan siya ng pagkain. Ingat po. Dinala ko na ang tray na may lamang tubig sa kwarto niya. Nilapag ko sa bedside table ang tray na dala ko, pati na rin ang medicine. Umupo ako sa gilid ng kama niya at hinawakan ko ang kamay niya. Ang init niya. Shit, tiningnan ko ang mukha niya, pulang-pula talaga. Ganito pala siya kapag nilalagnat. Namumula na parang may allergy. My fault. I'm sorry. I promised to her family that I'll protect her. But I am fucking idiot. Damn it. Wala akong nagawa para protektahan siya. This is all my fault. Imbis na kamustahin ko siya, sinigawan ko pa siya kanina. Hindi ko inalam ang nararamdaman niya. Nagpadala ako sa galit ko. Yan ba ang ipinunta mo rito? Kung yun lang ang pinunta mo rito, sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Her words flashed on my mind. She looked so weak earlier, but I didn't mind it. I'll stay with her. Even she will push me away when she wake up. This is all my fault. I need to take good care of her. 10 minutes. 20 minutes. Nakatingin lang ako sa mukha niya nang dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Noong una nagulat siya pero napalitan rin kaagad ng malungkot ang mukha niya nang makita ako. I smiled on her, but she looked at me coldly, just like an ice. Nagbaba siya ng tingin sa kamay naming dalawa na hawak-hawak ko. Binawi niya ang kamay niya. Pagkatapos ay umiwas siya ng tingin sa akin. Anong ginagawa mo rito? May bahid ng inis na tanong niya sa akin. Ngunit mahina lang. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Bakit? Now acting like a concerned husband. Kanina lang pinamukha mo sa akin na sa papel lang tayo mag-asawa. Please, don't be so plastic. I know you're really mad at me. So please, just leave. Leave me alone. I don't need you. Her tears dropped. Napalunok ako nang marinig kong sinabi niya na para bang binaril ako ng hindi ko namamalayan. Ang sakit. Si Lincoln ba ang gusto niyang magbantay sa kanya? Doon niya ba gustong magpaalaga kaya hindi niya ako kailangan? Huminga ako ng malalim.
Hindi itong panahon para sabayan ko ng selos ang galit niya sa akin. Anong gusto mong kainin? Nasasaktan ako dahil alam kong nasaktan ko siya. Wait, tumayo ako at kinuha ko ang gamot sa tray. Umupo ulit ako sa tabi niya. Uminom ka na muna ng gamot para bumabayan lagnat mo. Inabot ko sa kanyang paracetamol at tubig, pero tiningnan niya lang. Tinulungan ko siyang makasandal sa headboard, kahit na winawaksi niya ang kamay ko na para bang ayaw niyang magpahawak sa akin. Kaya ko. Umalis ka na. Kaya kong sarili ko. Pagkasabi niya na yun, inalis niya ang kumot niya at tumayo. Muntik na siyang matumba, pero nakatukod siya sa kama. Kainis. Shit. Saan ka ba pupunta? Teka, ayos ka lang ba? Tulungan na kita. Lumapit ako para alalayan siya. Bitiwan mo ako. Tinabig niya ang kamay ko. Manang! Manang! Tinawag niya si Manang habang naglalakad. Wala si Manang, may bibilhin daw siyang lulutuin para sa'yo. Hinawakan ko siya sa braso para alalayan. Aray! Daing niya at mabilis na tinabig niya ang kamay ko. Hinawakan ko lang naman siya pero bakit parang nasaktan siya? Kaagad kong pinawi ang kamay ko at lumapit ako sa kanya. Para tingnan ko ang braso niya. Nung una iniwas niya sa akin pero hinila ko siya palapit sa akin. What? Bakit meron siyang pasa? Anong nangyari dito? Tiningnan ko siya sa mata pero itinulak niya ako papalayo sa kanya at inayos ang sleeve ng shirt niya na parang tinatakpan ito. Wala kang pakialam. Sinong may gawa niyan? Bakit ka interesado? Bakit dadagdagan mo ba tong pasa ko? Sige, dito sa kabila para pares. Para mayroon akong mag-asawang pasa. Nilapit niya ang isa niyang braso sa akin. As if kaya ko siyang saktan. Ana, I will never do that. Even if you say so. Totoo naman, hindi ko siya kayang saktan o pagbuhatan ng kamay. Kahit sabihin pa niya, kahit galit na galit ako, hindi ko gagawin yun. Hanggang sigaw lang naman ang kaya kong gawin sa kanya. Pero nasasaktan na ako ng sobra. Umalis ka na sabi eh. Bakit bumalik ka pa? Ano, may nakalimutan ka pang sabihin? Sabihin mo na please, para hindi ka na pabalik-balik dito. Hindi ko sasabihin. Hanggat hindi ka umiinom ng gamot, huwag nang matigas ang ulo. Kahit galit ka sa akin, pagbigyan mo na ako, uminom ka na ng gamot. Gagawin ko yun para sa sarili ko, hindi para sa'yo. No, drink it first before I leave. Isabella, Ana. Kanina wala siyang emotions nang tinitingnan niya ako. Tapos ngayon concern na concern. Paano niya ba kasi nalaman na may sakit ako? Hindi ko siya sinabihan. Kinuha kong binigay niyang gamot at ininom ito para makaalis na rin siya. May part sa akin na gusto ko siyang nandito. Pero meron ring parte sa akin na ayoko siyang makita. Galit ako sa kanya dahil lang tungkol sa mga sinabi niya pati na rin sa ipinaramdam niya sa akin. Mas kinakampihan niya si Bea kesa sa akin. At galit siya sa akin nang dahil sa babaeng yun. Ewan ko ba kung bakit galit na galit siya. Wala naman akong ginawang masama. Ang naaalala ko sila Bea ang nanakit sa akin. Pero bakit parang ako yung naging masama? Oh, tapos na. Umalis ka na. Sabi ko nang ibalik ko sa kanya ang baso. Kanina pa ganyan ang itsura niya para siyang nasasaktan. Bakit niya ba ipinapakita sa akin ang bagay na yan? No, I won't leave. Aalis ako kapag magaling ka na. Manang! Nasaan ka na? Bumalik ako sa kama dahil nahihilo ako at nilalamig ako. Nagkumot ako hanggang leeg. Kapag nagugutom ka, sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Umalis ka na. Kaya ko ang sarili ko. Let me take care of you. Mabilis niyang sabi. Ngunit baka sa boses niya ang pag-aalala. Ganito pala siya. Yung alaga niya nang iinis palalo. Wow, nakakatouch ang alaga ng isang Bon Andrew Skywalker. Nagkatinginan kami. Andrew, alam mo bang ang saya ko nang marinig ko yung boses mo sa labas ng pinto ko kanina? Kahit papano nabawasan ang nararamdaman ko. Kasi nandyan ka. Pero mas lalong nakakagaan ng loob yung magsalita ka. Mapakla akong tumawa. Kabaliktaran. Galit na galit, sinisigawan ako. Sobra talagang nakakagaan ng loob. Nginitian ko siya. I know it's a weak smile. At alam kong sarcasm ako. Noong una akala ko pumunta ka dahil gusto mo akong makita. Yun pala para kay Bea. But I understand.
Alam ko naman na sa amin dalawa mas kakampihan mo talaga siya. Sa amin dalawa mas matimbang siya kaysa sa akin. Ayos lang naman sa akin. Naiintindihan ko. Nararamdaman ko pero may part sa akin na galit sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo muna ako tinatanong kung anong nangyari. Hindi mo ako hinayaang magpaliwanag. Yung pakanggan na rin ang side ko. Tapos naisip ko na asawang-asawang dating mo sa kanya. Alam mo yung masakit? Yung feeling na asawa mo ko, pero mas asawa yung datingan mo sa ex mo. I smiled widely. A fake one. Hindi ko na mapigilan ang luha ko. Tumagilid ako, patalikod sa kanya, para hindi na niya ako makita na umiyak. Pero naramdaman ko na umupo siya sa tabi ko, at hinawakan niya ako sa shoulder ko. Pero hindi ko siya pinansin. Shh, stop crying. I'm sorry, he whispered. No, ako pa nga ang magsasorry sa inyo, di ba? Kakasabi mo pa lang kanina. Nakalimutan mo? Tiningnan ko siya. Nakatingin lang siya sa akin. No, hindi. Babe, nadala lang ako ng galit ko. Hindi ako galit sa'yo. Shh, let me explain. Listen, Ana. He licked his lower lips. Ngayon naman binabawi mo na. Pinutol niya rin ang iba ko pang sasabihin. Hindi naman talaga ako galit sa'yo. Galit ako sa ginawa mo. I shouted because I don't know why you did that. Ang totoo, pupunta ako dito dahil miss kita. Ilang araw na tayong hindi nagkakasama. Nakasalubong ko si Bea sa elevator. Tapos ayun, kung ano-anong pinagsasabi niya. Sorry, I'm sorry. Hindi ko na ulit papairali ng galit ko. I admit, it's my fault. Ang gago ko sa part na pinaramdam ko sa yung ganong sakit. Inaamin ko nagkamali ako. Please, forgive me. I can see that he was sincere. He begged on me. Magpapahinga na ako. Pag-iiba ko ng usapan at tinalikuran ko siya. Niyakap ko na si Sky Bear at ginawang baby. I wiped my tears before I closed my eyes. Parang andaling kalimutan ng mga sinabi niya para kaagad ko rin siyang mapatawad. Pinagbantaan niya ako dahil sa babaeng yon. To the point na siya pang magtatanggol sa babaeng yon. I cut him. Bakit hindi pa siya umaalis? Nakakadagdag pa ng sakit ng ulo itong pag-iyak ko. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili ko. I bitterly smiled when I feel he left my bed. Huwag kang umalis, please, sigaw ng isip ko. Naramdaman kong inayos ang kumot ko at nararamdaman ko na humiga siya sa tabi ko. Nahigit kong hininga ko nang maramdaman kong niyakap niya ako mula sa likod. Akala ko inayos niya ang kumot ko. Yun pala nagkumot rin siya. Ipinatong niya sa kamay ko ang kamay niya. Sa pagkakayakap ko kay Sky. Nararamdaman ko ang kanyang hininga sa aking batok. Rest and sleep well, my wife. I hope you feel better. I won't leave you again. I'm sorry, he whispered. Red. So, for today's video, in your imagination, yes, Vic Walker the handsome on your Serene. Maritas for the day and every day. Ano naman ang gustong palabasin ni Bea? Asip naniniwala ako sa kanya. Nakita ko kung paano siya makitungo kay Sammy. Isa siyang bully. Hindi naman sa ginajudge ko si Bea, pero sa pagkakakilala ko sa kanya, she's a brat. Kapag gusto niyang isang bagay, gusto niyang makuha at maangkin. Well, not my cousin. What I meant is, she liked Bon. And I think she want to steal Bon from Sammy. That's why she's trying to get Bon by ruin their relationship. Hoy, lalim ng iniisip mo dyan. Baka malunod ka na niyan. Inabot sa akin ni Ben ang canned beer. Hindi sa nalulunod ako, sumisisid lang ako. Thanks. Itinaas ko ang beer before I drink. Iniisip ko lang yung sinabi ni Bea. Dagdag ko pa tumingin sa kalawakan. Oh? She shrugged and sit beside me. Me too. Belle is not a freak. Hindi naman yun magsiselos kasi hindi niya naman gusto si Bon. Ang sabihin kamo ni Bea, siyang nagsiselos. Dahil sweet na sweet ang dalawa at siyang nambubuli kay Sammy. Tapos binaligtad niya kasi alam niya nakakampihan siya ni Bon. What can you say, guys? Sabat ni Van. He have a point. In a short time we spent time with Sammy. We know that she's a good girl and she's not a scandalous type of girl. Wow, nagsalita si Bookworm. Yeah,
What if she did? Buisit na isang to. Gago lang. He was defending her earlier. Ulol ka talaga, Van. Kung nagawa niya man, I'm sure she have a valid reason. Asus, nasa side ka lang ni Sammy. Ikaw, Ben, ha? Chill, guys. Napakaseryoso nyo. Kung ako sa inyo, let's just have fun. Let's enjoy. Wala si Bon, so magwala tayo sa kondo niya. Yo! Nagtawanan pa sila. I defense myself. Aray! Mommy! I added. Buisit na tatlo to. Sabay-sabay ba naman nabatuhin ako? Si Vin binato ako ng canvir. Si Van binato ako ng sapatos. Si Ben yung librong hawak niya. At nakakainis lang lahat sa pulang gwapo kong muka. Oh no! Paano na yan? Baka pumangit ako. Hindi na ako magugustuhan ng mga chika babies ko.